Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for December 16 to 31, 2023. General reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin niyo lamang ang reading na to bilang gabay. And pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And if you are interested in money bowls, available din to sa aking Shopee. Link on the description. Okay. Aquarius. Tingnan natin. Ano yung update sa inyo? Second half ng December. Okay. Trabaho. Puro trabaho kayo. O, yung iba, OT-OT. Ayan. Or, meron kayong mga minamaster na skills na alam mong mag-enhance ng iyong situation sa trabaho. Pwedeng iba kasi meron kayong plano na mag-abroad or meron kayong goal ngayong 2024 na gusto nyo, December pa lang, ready na kayo. December pa lang, ini-immerse nyo na yung sarili nyo doon para maging madali na lang yung transition for you from December to 2024. Yan. Ngayong December 2023 to 2024. So, kumbaga parang smooth na lang yung transition na yan. What is the Eight of Pentacles? You have the Four of Cups. So, yung iba kasi sa inyo, pwedeng hindi na kayo ganun ka kontento sa career ninyo, sa trabaho ninyo. You feel like you need to elevate, you need to upgrade. So, ano yan tipong, halimbawa, hindi ka na masaya sa sinusweldo mo or kinikita mo. So, isipin mo na, ano pa yung ways para madagdagan yung income mo. It's either mag-start ka ng, mag-add ka ng bagong source of income or lilipat ka ng field, lilipat ka ng ibang industry, you know. So, your challenge is the Two of Wands. Yun nga lang, if meron kang gustong gawing action, minsan, nahihirapan kang mag-decide alin yung best para sa'yo. You have the Star. This is your energy. May mga times na you are not sure about your goals or you are not sure about what you really want. So, importante kasi dyan, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong marating? You know, yung mga goals na achievable, practical, para unti-unti, no? Parang hindi ka masyadong mape-pressure na abutin ng isang goal na in a shorter period of time. So, kumbaga, mga small steps. As long as meron kang ginagawang action para hindi maging masyadong ganun ka-challenging for you. Okay? So, your opportunity is the King of Cups. You have a lot of love to give. You are someone na kayang mag-sacrifice para sa karamihan, para sa pangarap mo, no? What is the King of Cups? Yeah, with a Judgment, this is reinvention of yourself, kasi it's like a rebirth, bagong ikaw. I think you have the opportunity to follow the path that you really want. Kasi minsan, nagpapa-impluwensya tayo sa ibang tao na sinasabi na, oh, you should stay in this path kasi okay na yan 'di ba? Kumbaga, mukha namang stable ka na dyan, ganyan. So, yung sasabihin nila sa'yo. But for you, you want to evolve. Gusto mong mag-transform. Gusto mong may magbago. And sometimes, parang medyo natatakot ka na sumubok. So, that's why you have an opportunity ngayon to follow what you really want. To follow your heart. To follow your desires. With the Knight of Swords as your blessing, meron ditong messages na magka-come through sa'yo bago matapos yung December. It's like, yung ipupush ka, no? Ipupush ka sa iyong potentials. You have the Devil card. Ooh. It's like a temptation. Alam nyo, Aquarius, kahit na ang Devil card sometimes
or most of the time, parang ang negative ng energy niyan. But the Devil card is associated with Capricorn, which is the energy of someone na talagang malakas ang loob na gawin yung mga bagay na magbe-benefit siya. So, I think, itong energy na to, as your blessing, you will know what is best for you and what is not. Kasi it's like an option eh. Bibigyan ka ng kumbaga magiging clear sa'yo, ano yung makakabuti sa'yo, na yes, ito, magbibigay to agad sa'yo ng immediate results, pero may kapalit, 'di ba? So, nasa sa'yo yun kung ipupush mo pa rin yun. Pero there's also another way for you to do, para ma-achieve mo yung goals mo, which is yung take one step at a time. So, nasa sayo yan kung magpapadala ka sa temptation. Okay? So, let's see, ano pa? Aquarius for second half ng December. You have Saturn in Gemini in the third house, concentration. Okay, Saturn is about limitations and responsibilities. So, kung ikaw ay merong sasabihin, you have to make sure na kaya mo siyang panindigan, or else pwede kang yung parang your words will be taken against you, parang ganon. So, be careful. And then you have Mercury in Gemini in the third house. Puro third house energy to, ha. Excitement. Oh, I also see some exciting news when it comes to your romantic situation. So, yung iba sa inyo may mga magpapahayag ng feelings sa inyo, like magsasabi sa inyo na may interest siya sa inyo romantically, may crush, ganyan. Or pwede ring may mag-propose sa inyo. May manuyo, no? Or you might be opening up with someone na you wanna go on a date, ganyan. Gusto mo mas makilala. Kasi maraming communication dito na energies, okay? So, sa inyong money, career, finances, there might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. So, ito yung pagiging handa, okay? So, kailangan, ka rin, aware ka sa mga possibilities, especially sa mga tinitake mo na risk. Kasi lahat naman tayo nagtitake ng risk paminsan-minsan. So, as long as it is a well-calculated risk, kumbaga may backup plan ka, hindi lang plan A, plan B, plan C. Okay? So, writing down your goals will also help you in achieving them. So, maaring iba sa inyo, isusulat nyo, no? Mag-journal kayo ano yung gusto nyo na ma-achieve bago matapos yung taon, or ano yung pwede nyong gawin in preparation for 2024 pagdating sa inyong career. O sabi, just do it. Yes. Gagawin mo. You are going to be action-oriented when it comes to your plans, your goals in your career or your finances. Iwasan mo na mag-procrastinate. So, sa love naman, passion, unrequited, and new love. Okay. So, I'm seeing here a new romantic connection para sa iba. Oo. Na medyo hinay-hinay lang. Okay? Kasi pwedeng magkaiba kayo ng expectation sa isa't isa. Pwede kasing itong person na to, ang no strings attached siya sa'yo, tapos ikaw masyado ka ng parang naka-attach sa kanya. Or it's the other way around, na itong person na to attached na sa'yo, pero ikaw no strings attached. So, just make sure na pareho kayo ng expectations, or aware kayo sa expectations ng bawat isa para ma-communicate nyo ano yung possible issue, just in case hindi kayo magkatagpo sa ine-expect nyo sa bawat isa. Okay, so you have practice gratitude. Yes, being happy or being grateful for your blessings. That's number 1. Look at the bigger picture. Yes, I think yung perspective mo sa buhay mas lalawak. Oo, mas makikita mo, you want to see parang a few steps ahead.
Oo, when making decisions. Believe in your good luck, yes. Definitely, when you believe na you are lucky, no, na merong mga magagandang mangyayari sa buhay mo, then definitely that is what you are going to attract. Okay? Let's see ano pa for Aquarius. You have the 11th house, so which is also your energy. This is community. This is your hopes and your dreams. You have Saturn and Pisces. So kailangan lang maging devoted ka sa yung mga pangarap. Oo, kasi challenges will always be there. Pero hanggat hindi ka sumusuko sa pangarap mo, lagi yang may pag-asa na mangyari, na ma-achieve mo yan. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again.